After 2 months higit sa pag-aantay diyan sa atin melon, ayan ngayon ay mag-harvest na ho tayo. At yung mapagbebentahan natin, yung gagamitin natin pang gastos. Si Inay pala yung magbebenta niyan sa palengke, dini ho sa Lumban. Nagluto naman ho ako ng aming pananghalian na masarap na ginatahungan. Hi mga katroops, magandang buhay! Alas 4 na madaling araw, ako ho'y gumising para makapamalengke dini ho sa palengke sa Santa Cruz, Laguna. Gawa nang magluluto ako ng ginatahongan. Bumili lang ho ako ng 4 na kilong tahong at saka ho bangus. At ang lulutuin ko naman ngayon yung ginatahongan. Bukas ko na lulutuin yung bangus. Inumaga na din ako nakarating sa kubo. Ayan, pagkakadating ko, nandyan na sila Inay at saka si Itay. Mag-aararo si Itay, kaya niya nililinisan o nililiguan si Carla. Hindi kasi pwedeng ipang-aararo mo. Maraming putik sa katawan yung kalabaw, gawa ng pag naarawan na yon ay sobrang init, ay maghahapo ang kalabaw, kailangan malinis. Inuksan ko na din yung bintana sa likod ng aking kubo at yan pala yung makikita natin, yung tanim kong melon. Akin lang kong sinilip kung maharbisan natin. Dahil may napansin akong hinog na, ay akin na huyang haharbisin mamaya. Umulan pala kagabi kaya naibaba ko yung aking bintana kagabi. Nang mabuksan na, ayan, magtitimpla na ako ng kaping masarap, kaping itim, kaping barako. May mga nagtatanong pala diyan kung naglalagay daw ako ng sugar sa aking kape, ay hindi ho mga katrops, hindi ako naglalagay ng asukal sa aking kape. Pag kasi umiinom ako ng kape na may asukal, ay parang hindi kape yung aking iniinom, ay hindi ko mainom. Kaya purong kaming itim lang ako. Ayan, nahawakan din yung aking gitara. Matagal lang kinakalawang yan dun sa kwarto, hindi magamit. Kaya yan, akin munang tatanggalin yung mga kalakalawang. Medyo nawala pa nga sa tono yung string, ewan kung bakit, hindi ko naman ginagalaw. Kaya yan, ay akin na muna siyang tinono. Pagtapos magpahinga at makapagkape, ayan, nagdiretso na ako sa likod para makakuha na yung mga nahinog ng melon. Hindi ko ho siya pinipitas lahat mga katrops, yun lang ho mga hinog yung aking pinipitas. Yan ho kasing melon mga katrops ay lalong tumatagal, basta hindi ho sira ay lalong tumatam. Yung mga gayaan na hindi pa napipitas ay hindi ko ho siya inaharvest pa. Yan lang ho mga napipitas na at mga madidilaw na ang aking inaharvest. Bali ang benta pala namin diyan mga katrops sa wholesale ay 50 pesos. Pag naman ho retail, din isa ho sa farm ay 60 pesos. Per kilo ho yun mga katrops. Kaya akin na hong hahalawan ng mga hinuglaang at dadali na natin sa palengke mamaya yan. Si Inay pala yung magbebenta na yan. Maliit lang ho yung ating melonan mga katrops. Bali parang umabot lang ho yan ng 2 lata na maliit na melon. Sa isang lata ho kasing maliit na melon, ang laman ho ng buto na yun ay 440 pieces. Nagkakalaga ho yun ng 1,200. Diga kamahal na ng buto ngayon. Eh nagkulang ako sa budget na yun. Kaya yun lang ho ang akin na itanim. Bawi na lang ako sa susunod ay lalakihan na natin yung pagtatanim ng melon. Taon-taon kasi mga katrops hindi kami nagpapawala talaga ng melon na tanim kahit pangkain lang. Kaya pagdating ng harvest time na summer, yan, libre na yung melon namin ay pwedeng-pwede na makapag-outing. Dahil nalit nga tayo ng tanim gawa ng hugot ng tubig. Ayan, bago lang tayo nakapag-harvest ng melon. 2 months and 1 week din ho kasi namin yung bago na harvest. Naantay kasi namin mahinog bago namin harvestin. Kaya gayon ho talaga yung inabot katagal. Kaya yung mga melon na amin hong ibinebenta ay hinog talaga sa puno. Kaya kung mag-harvest kami diyan tuwing ikalawa or ikatlong araw, depende ho sa mga nahihinog na. Pagkakaunti pa, ginagawa namin 3 araw ang pagitan. Yan palang melon yung kauna-unahan kong binenta nung ako'y bata pa. Naalala ko pa nga noon, yun ay sa pagkakamura naman ng mga melon ngayon, 20 to 25 to 30. Iyan, meron ka ng melon. Dati ngayon nakapagtanim kami niyan, medyo may kalawakan. Inaabot ho yun ng buhos ng malakas na ulan. Kaya nangyari doon sa mga melon ay nagkasiraan yung iba. Kaya naibenta namin halos kalahating jeep yung good, kalahating jeep yung reject. Yung mga reject diyan sa melon ay pwedeng-pwede pa naman humapakinabangan dahil nakakain pa din yung kalahati. Ito nga't akin na titikman yung ating melon. Una natikman ko dati diyan sa melon, sa juice, yung lalagyan mo lang siya ng asukal at yelo, gagadgadin yung melon ay sa pagkakasarap na din. Tapos dini mo pa iinumin sa bukid. Gadangat may bunga na yung melon ay talaga naman naghahanap ako ng aking papapakin. Mahilig din kasi ako mampapak ng melon. Tapos na ako maghalaw ng melon mga katrops. Ayan, magluluto na ako ng amin pananghalian, yung aking biniling tahong doon sa palengke. Kaya nagpunta na ako sa tambakan ng aking panggatong na kahoy. Kumuha lang ako para makapagparikit na. Nag-i-slice na din ho ako ng aking mga kakailanganin, sibuyas, bawang, siling panigang, siling alabyu at saka ho dahon ng sibuyas. Akin na muna isasalang yung talyasi dahil unahin ko hong isa lang yung ating nabiling tahong kanina. 4 na kilo yung akin nabili. Pero kung gusto nyo magluto niyan kahit 2 kilo lang ay pwedeng-pwede na. Ayos na. Sold na inyong pananghalian diyan. Tinitinor na din ni Inay yung mga napitas kong melon. Ibebenta niya at i-deliver na iyan sa palengke. 50 per kilo ho ang kanyang benta. Sa wholesale yun mga katrop. Pag naman ho ang order ay 10, ayan, kasya naman sa plastic dahil matibay yung plastic natin. Pag naman 15, kaya pa rin naman ng plastic. Wag lang ng 20. Baka masira na yung plastic. Sa mga
susunod na linggo ay baka makabili na ng timbangan pag tayo'y kumita diyan sa Melon. Para makapagpahinga na yung ating timbangan. Mukhang hirap na lumalaban. Dahil ginatahungan ho yung aking gagawin mga katrops. Ang kailangan ko ho diyan ay sibuyas na puti, sibuyas na pula, dahon ng sibuyas, siling panigang, siling lobyo at siling bell pepper. At maglalagay din ho ako diyan ng mais. Mais na dilaw, mais na puti ay pwede. Depende na lang ho sa inyong available diyan sa bahay. Yan nga si inay ay naglilinis pa diyan sa harapan. Binabasa niya ng tubig. Sa sibuyas ho na puti ay pabilog ho yung aking gagawin. Doon sa sibuyas na pula ay panggisa. Doon naman ho sa dahon ng sibuyas ay mahaba. Mga 2.5 yung kanyang haba. Gayon din ho sa bell pepper. Maglalaga na din ako ng mais mga troops para maimerienda. Dahil luto na yung tahong ay akin na ho siyang hahanguin. Susunod ko ng ilaga yung mais para makapagmerienda tayo. Ayan, hihimayin ko na. Paghihiwalayin ko lang yung shell saka yung laman ng tahong. Masarap ho yung luto diyan ay ginatuhungan. Yung nga lang talaga yung magtsatsaga ka kakahimay ng mga laman ng tahong. Kung mahimay na, nagpunta na ako sa aking silihan para makakuha ng sili. Pwedeng luto nyo diyan ay manghang, pwedeng hindi manghang, pwedeng katamtaman lang yung anghang. Depende na lang talaga sa mga kakain. Pagdating diyan sa bell pepper ay mahaba ho yung slice na aking ginagawa. Diyan naman ho sa siling panigang ay sisig ka. Napakasarap po talaga nung lutong gayaan. Talaga naman mapapataob na naman ang iyong kaldero. Sakto, luto na yung ating mais. Makapagmerienda na tayo ng mais. Sarap din yan, gawin ginataang mais. Lalagyan mo ng malagkit, tapos gata. Tapos lulutuin mo sa hapon ay paniguradong panalo na naman ang iyong merienda. Yan nga si inay ay dumating na. Nabenta na niya yung ating napitas na melon kanina. 1,500 ho yung napagbentahan niya. At naka 30 kilogram tayo kanina. 30 kilogram itatimes ho natin sa 50 pesos equal 1,500 ang kinita natin ngayong araw. Diyan na rin natin ibabawas yung ating kakainin o yung binili ko kanina sa palengke ng Santa Cruz. Para makakain na tayo ng ating tanghalian. Ayan, naggisa na ako ng sibuyas at bawang. Lalagyan ko ho siya ng kaunting siling panigang. Akin din hong gigisa yung tahong at lalagyan ko ho siya ng patis para kumapit ho yung alat sa kanyang laman. Luto na yung ating tahong kaya hindi na ako maglalagay diyan ng pangalawang gata. Yung gata na agad yung aking ilalagay tapos titiplahan ko na siya ng paminta at saka ho pampalasa. Luto na din yung ating mais kaya yan nilagay ko na, sinabay ko na doon sa gata. At pag lumalabas na ho yung kanyang langis, ayan ilalagay ko na yung siling bell pepper, siling panigang at saka ho yung dahon ng sibuyas. At saka ho yung sibuyas na puti, yung bilog yung aking pagkakakat. Pag nagluluto ako ng gata na paiga ay hindi ko ho siya agad tinitimplahan ng timplang-timpla yung alat para maiwasan ho maging maalat yung aking luto. Kaya pag gayaan na at naiga na yung ating gata, saka pa lang ako titikim. Saka ko lang siya titimplahan ng asin sa alat niya kung tama na ga. At dahil yan, okay na, luto na yung ating ginatahongan, ay tatawagin ko na sila para makapaghain na kami at makakain na kami ng sabay-sabay. Ito na ho yung luto kong ginatahongan. Magtitimpla din pala si inay ng ating melon juice para mas masarap yung ating tanghalian. Kasarap talagang kumain lalo na't pag sariling ani ang iyong kinakain. Ayos na mga katrops, kaya tara! Kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian ay ginatahongan. At saka ho melon juice. Talagang masisira ang diet mo din pag gayaan yung ulam mo. Tapos may ganyang kapan juice ay talagang sira ang diet. Yung ganyang lutong ginatahongan mga katrops ay pwede rin niyang pampulutan. Sa pagkakasarap naman ho kasi talaga ng gayaan luto. Sa susunod naman yung oyster sauce naman yung lalagay natin na piluluto din yan sa tahong. Kasarap din ng lasa ng mais. Lalambing lang sana ako sa inyo mga katrops ng aking YouTube channel Georgian TV. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love!